Lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? Standpoint with Kaboses Wins. Ayan, isang napakagandang araw po sa ating lahat mga kaboses at welcome back po dito sa ating YouTube channel mga kaboses. And kumusta po kayo? Welcome po again dito sa ating podcast mga kaboses, dito sa ating vlog for today sa Standpoint with Kaboses Wins. Standpoint. Ngayon po ay napakainit po nagpag-uusapan natin mga kaboses. Ito po ay tungkol sa issue po mga kaboses dyan po sa Maynila. Kasi umusok po talaga. Grabe po ang galit ni Mayor Isko Moreno, mga kaboses, ni Yorme. Kasi po mga kaboses, meron pong illegal na ginawang demolisyon mga kaboses, nagsagawa po ng demolition na ikang ayon po mga kaboses sa kanila pong ulat ng kanilang City Information Office dyan po sa Maynila mga kaboses ay para bagang proyekto nga ni Joel Chua iyon mga kaboses. Standpoint with Kaboses Wins. Ngayon po ito yung ating tatalakayin mga kaboses. Talagang minura minura po papanoorin po natin ngayon yung mura po ni Yorme Isko Moreno mga kaboses, para isang malutong na mura po talaga. Hindi po talaga siya para bagang mga kaboses. Murang-mura po talaga. So hindi po natin lalagyan ng sensor. Bahala na. Para marinig nyo po yung putang ina talaga nitong mga kontrakto at mga kongresistang ito. Na kung umasta mga kabos ay parang hindi nga rumirespeto sa lokal na pamahalaan po mga kaboses ng Maynila. Siyempre magagalit ka talaga. Standpoint. Yan po ang halos mga kaboses na reaksyon ni Mayor Isko Moreno. But before that, nais ko lamang po batiin mga kaboses ang ating mga kaibigan po, mga kapatid natin dyan, mga OFW na palagi pong sumusuporta dito sa Standpoint mga kaboses. Standpoint. Na mga nakikinig po dyan, nanunood sa mga tahanan, naway na sa mabuting kalagayan po kayo ngayon at palakpakan po natin ating mga sarili. Enjoy lang po kayo Papanoorin lamang po natin ito kasi nag-aantay rin po tayo mga kaboses sa response po ni Joel Chua hinggil po dito. Standpoint. Marami po tayong i-present na video aside po doon mga kaboses sa pagmumura po ni Mayor Isko Moreno kasi may hamon pa po siya mga kaboses. At i-explain rin natin sa inyo kung bakit nga ba nangyari. Yun pong ano hubang meron doon po sa demolition mga kabos at bakit huba dinimolish para mabigyan lang po kayo nga ng background po. Standpoint. So ngayon mga kaboses, narito po muna ipapakita po natin sa inyo ito pong mura mga kabos, malutong na mura para po ito kay Joel Chua, para po sa inyo ito Joel Chua. Sige, maggawa pa kayo ng marami pagkalaki-laking budget dyan sa mga project ninyo. Kaya kung ano-ano na lang pinanggagawa ninyo, inyo nang binaypas yun pong lokal na pamahalaan. So narito po yung mukha ni Yorme mga kabos na nashock po talaga. Grabe po yung shock niya. Talagang dumilat talaga yung mata ni Yorme mga kaboses. Po? Standpoint. Tingnan nyo po mga kabos. Narito po, play po natin ang video. Tangin bakit nangyayari ito hindi nyo naano sa Ang lutong. lahat po kumpiskay nyo. Ayun. Walang permit siya property to ng city. Penalize nyo lang. Ayan, confiscate na mga kaboses. Hindi na ako matutulog.
Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Ayun. Tangin ng mga congressman yan. Ayun, sumibat na si Yorme. Mga kaboses. Ito po yun mga kababayan, confiscate Ayun po, oh. ito lahat. No? Nandito. Ko-confiscate lahat. Ayan. So, Lagot binisita talaga po kayo ito kay ngayong Yorme. araw. Ayan, yan po ay walang mga abiso. Ayun. Mga illegal. Illegal. So tara, sama natin si Yorme. Ayun mga kaboses. So nakita nyo po ha, mga kaboses, walang permiso. Hindi naman siguro masasyak yan si Yorme mga kaboses kapag ka merong respeto po ito nga baka kongresista nga ho naman, no? Na mag-courtesy man lang mga kaboses, magbigay po ng pahintulot, ano po, na meron silang gagawin dyan. Kasi kawawa po yung mga nakatira doon eh. Ano po mga kaboses? Ha? Hindi po basta-basta mga kaboses na ganun lang po, no? Marami po kasing nakatira doon mga kaboses na talaga pong ikinalungkot rin po ni Mayor Isko kasi meron po mga matatanda doon mga kaboses. Ano po? Ayon nga po dito sa ulat, ano po, ng Manila City, no? Ayon po dito mga kaboses ay nanggagalaiti sa galit. Ito po si Manila City Mayor Isko Moreno, mga kaboses. Matapos siya hong nalaman na ang covered court na nasa pangangalaga po ng pamahalaang lungsod ng Maynila ay illegal na ginaba, mga kaboses, para bigyan daan po ang proyekto ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. At taga-nasabing lote ho ay nasa pangangalaga po ng Public Recreation sa Bureau. Kaya naman ho'y nagtataka ang alkalde kung bakit ito pinakialaman po ni Chua. Standpoint. Standpoint. Dahil po diyan, kinumpis ka. Ano po, ang mga heavy equipment at iba pang kagamitan po na ginamit po sa proyekto. Pagkatapos pong magsagawa ni Mayor Isko, mga kaboses, na mag-inspeksyon doon, particular po sa Alvarez Street Corner, Avenida Rizal sa Barangay 334 Zone 33, ipinag-utos niya ang pagkandado po at pag-kumpiska ng mga heavy equipment at iba pa pong kagamitan pa konstruksyon sa isang bakanting lote po sa nasabing lugar, mga kaboses. Standpoint. Standpoint. Narito pa po ang isa pa pong statement, no? Ito, napakaganda po nito mga kaboses. Medyo mahaba-haba po ito pero pakinggan po natin na may hamon po siya dito kay Joel Chua, mga kaboses. Isang malutong rin na hamon, mga kaboses. Ano po? Yan. Isang malutong rin po ito na mensahe, no? Para po kay Representative Joel Chua. Ang highlight lamang po nito ay hinamon niya na ngayon nila imbestigahan ang sarili po nila daw sa Quadcom. Kasi Quadcom yan si Joel Chua. Isa po yan sa umuusig kay Vice President Sara Duterte. Gustong imbestigahan, patalsikin si BP Sara. Hindi nga nila maimbestigahan yung sarili nila. Standpoint. Pakinggan po natin si Yorme Isko Moreno, mga kaboses. Standpoint. Standpoint. With Kaboses with. Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building Yun. permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Oh, now, I'm calling the attention, and you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Yun. Lumabas siya. Ayun. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ayun. Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Nako. Pagkalaki-laki. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Ito to, the source for the gander
should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ko doon sa mga matatanda Pero mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Grabe. Nino? Walang puso, no? Nung kontraktor, Nino, ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Ayun. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, Ayun. pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Tama. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressman. Ayun, mga kapalmoks naman pala. Ano po? Standpoint. Ang solusyon lamang po nito sana po yung po si Representative Joel Chua mag-explain po siya publicly, ano po mga kaboses. Standpoint. Hindi po sapat na manahimik lamang po. Standpoint. Kasi nanadamay na yung mga tao illegal naman pala yun Hindi nga alam ng mayor ng lungsod. Tama po si Mayor Isko na baka akala ninyo kayo na ang pinaka-powerful sa lahat. Standpoint. Sana po rin po yung yung pag-file po ng mga appropriate cases po para po talaga may managot na kung talagang walang permit po yun at illegal demolition po yung ginawa po ng mga contractor. Standpoint. At syempre dapat gawing mas mahigpit ang monitoring po ng mga lote at pasilidad po na pag-aari po talaga ng lokal na pamahalaan. At wala pong kahit na sino man ang pwede makakapagmaniobra niyan mga kaboses. Standpoint. So, kung may proyekto si congressman, dapat idaan talaga sa tamang proseso. Hindi po sa palusot at demolisyon na para bagang sindikato mga kaboses. Standpoint. Nako, hintayin natin yung sagot ni Joel Chua dito. Mga kaboses, I'm sure nginig rin yun sa takot ngayon. Magtatago na yun. Mga kaboses. So kayo, ano yung reaksyon ninyo, opinion at suggestion? Paki-comment po sa baba mga kaboses. Please click subscribe button at click nyo rin ang notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads dito po sa Standpoint mga kaboses. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig ngayong araw. Ingat po kayo palagi. Sa susunod naman po na episode, kita-kits po tayo mga kaboses. God bless sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint.
Standpoint. With Kaboses Wheels.